Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na namang kwento ng kababalaghan ang ating matutunghayan at magbibigay ng aral lalo na sa mga kabataan ngayon na naliligaw ng landas. Nagkaroon ng field trip ang isang school sa Maynila. Dahil taga Manila ang mga estudyante, excited silang makaakyat ng bundok. Ngunit may ilang magulang na tumutol dito. Ang mga magulang ng 6 na estudyante na pasaway sa school. Ang mga high school student na ito ay laging nahuhuling nagbe-vape, palaaway sa school, at hindi sumusunod sa mga teachers. Laging nagkakating classes. Sa 6 na ito, si Alfred ang pinakapinuno sa samahan nila at pinakamatigas ang ulo. November 6, natuloy din ang field trip. Walang nagawa ang mga magulang nila kundi paulit-ulit silang paalalahanan. At bago sila umakyat, ay maraming paalala at babala ang mga teachers nila. At sa wakas ay natuloy din ang pag-akyat nila sa bundok. Sa kanilang pag-iikot ay napahiwalay ang 6 na estudyante. Mukhang malayo na ang darating natin. Paano tayo makakabalik niyan? Nag-aalala na sila sa atin. Don't worry guys, makakabalik din tayo sa pinanggalingan natin. Di nyo ba nakita may masay na araw? Susundan lang natin yan. Ito ang sabi ni Alfred. Lahat ng madaanan nila ay kinukunan nila ng picture. Si Alfred, palibasa ay likas na pasaway. Lahat ng madaanan ng mga warning signs ay kinukuha at ibinabagsak sa damuhan. Habang ang mga kasama niya ay nagtatawanan. Nang bigla silang may makitang matandang lalaki. Malungkot ang mukha nito. At sinabihan sila, Mga anak, mag-ingat kayo sa mga ginagawa ninyo at pagpakabait kayo. Baka may masamang mangyari sa inyo. ngunit sa halip na sundin, ay nagtuloy-tuloy pa rin sila sa mga ginagawa nila. Ilang oras ang lumipas, pagkatapos nilang kumain, ay umidlip sila saglit sa ilalim ng puno. Paggising nila, ay pare-pareho sila ng mga panaginip. Isang kapre na may kasamang mga tao na naligaw sa kagubatan. Medyo kinilabutan sila, ngunit hindi si Alfred. Panaginip lang yan, tol. Huwag niyo isipin. Ang sabi niya. Maya-maya, may nakita si Alfred na isang paru-paro na iba't iba ang kulay. Kinuha niya agad ang kamera at kinunan ito ng larawan. Dahil sa labis na tuwa, ay sinundan ito hanggang sa hindi na ito makita ng mga kaibigan kung saan nagpunta. Sinundan nila ito ngunit lalo lamang silang naligaw. Nagpaikot-ikot sila at nagtataka dahil nawawala ang mga signs na magtuturo sana sa kanila palabas ng bundok. Dumating ang oras ng pag-uwi nila. Isa-isa silang chinek ng mga teachers at nalaman nila na wala pa ang 6 na pasaway na estudyante. Kaya't humingi na sila ng tulong sa mga tourist guide ng bundok. Ngunit nabigo sila. Nagkakagulo na ang mga teachers at rescuers. Maging ang mga mag-aaral ay nababahala na dahil paggabi na noon at tumidilim na. Pagdating ng gabi ay nakita rin ang 5 sa 6 na estudyante. Tulala silang nakita sa kagubatan. Mapuputla, parang mga walang kaluluwa at hindi makapagsalita. Pero ang ika-6 na estudyante, si Alfred, ay hindi na nakita kailanman. Simula noon ay naging mabait na at hindi na pasaway ang 5 estudyante. Ang mga pangyayari sa loob ng kagubatan sa bundok ang naging dahilan upang maging matino sila. Ilang buwan ang lumipas, may bagong grupo ng mga hikers na umakyat sa bundok. Habang nagsiselfie sila,
ay may isang payat na lalaking nakatayo sa likod nila. Nakasuot ng maruming uniform. Maputla ang balat at nakayuko ang ulo. Na tila humihingi ng tulong at nagmamakaawa. Ngunit paglingon nila ay bigla itong nawala. May mga bundok na hindi lang kalikasan ang naninirahan. Minsan may mga espiritu at iba-ibang nilalang na sadyang naninirahan dito. Kung nagustuhan nyo ang aking video, please like and subscribe and mag-comment na rin po kung anong masasabi nyo. Maraming salamat po.